Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Punong-puno talaga ng drama ngayon araw na to, no? Lunes. Ang daming mga pangyayari na hindi natin inaasahan, katulad na lang ng pagdalo ni Inday Sara sa hearing ngayon sa Kongreso, and talagang medyo nagkakainitan. At nanduron din si Marcoleta, na alam naman natin na isa sa mga nawalan ng silbi sa Kongreso dahil inalisan daw siya ng kanyang mga papel na ginagawa doon sa Kongreso. And ilan lang po yan. At ngayon, eto, si President Bongbong Marcos ay nagsalita na rin. At sa tono ng kanyang pananalita, mukhang seryoso na talaga at mukhang magkakaroon talaga tayo ng political instability. Kung mangyari man yon, tayong mga Pilipino ay dapat maging mapagmasid at lawakan ang pangunawa at magkaroon ng desisyon base sa ating pagkakaunawa at hindi base sa ating emosyon. At bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, or any opinion that might help us to understand better what am I sharing sa inyo, leave it on our comment section. Right? So, balikan nga po natin itong video na to na kung saan nagsasalita si Presidente Marcos Jr. Dahil doon sa mga binitawang salita ni Inday Sara na kung saan siya mismo ang nagsabi na kung sakaling mamatay siya ay patayin din si Bongbong Marcos, ang kanyang asawa, at si Romualdez. Okay? So, tinake po ito ng seryoso ng lahat, and alam naman natin because this is a threat to the President. So, regardless yan ay biro or hindi, talagang seryoso ang tingin ng kahit sino rito because yung pinakamataas na pinuno ng isang bansa ang nakakatanggap ng mga ganong klaseng threat. Alright? So, ano ba yung mga sinabi rito ni Bongbong Marcos at ano ang magiging plano niya? Ayag, narinig natin itong mga nakaraan. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ng ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pagkaraniwan ng mamamayan? Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. So, ano ba yung ibig sabihin niyang papalagan? Hindi niya na palalampasin? Gagawa na sila ng aksyon? Isosomo na ba nila si Inday Sara? Dahil ngayon mayroon ako mga naririnig at nakikitang kwento na may subpinang lalabas kay Inday Sara dahil nga dito sa threat na sinabi niya. And may mga nagsasabi na ito is if ever lang naman na siya ay mamamatay. Okay? Parang precautionary lang yung kanya. But kahit na, di ba? Bilang isang pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng isang bansa, para magsalita ka ng ganito, syempre medyo, oo, sabihin na natin, totoo, dala ng frustrations, dala ng pagkainis, maaring napuno na nga kasi siya dahil doon sa mga, kumbaga, ang lumalabas kasi doon sa pagwawala niya sa isa sa kanyang Zoom live is na-fed up na siya dahil lumalabas doon na pinagtatakpan niya yung mga ginawa nila ha, dahil pare-pareho silang may alam
kung bakit nagkaroon ng ganong kalalaking pera at bakit sa DepEd pinadaan, na kaya pati nga ang asawa niya nitong si Bongbong Marcos inadamay dahil siya ang tumawag at nag-message kay Inday Sara, di ba? With regards to those accusation, di ba? Dapat naman talaga sinalang-alang ni Inday Sara yung kanyang posisyon bilang pangalawang pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Masyado siyang na-overwhelm ng kanyang emotions, or it's really her way of diverting the issue dahil nga naiipit yung mga taong pinapadala niya or pumupunta dyan sa congressional hearing. Okay? But regardless of those, bilang pangalawang pinuno ng isang bansa, dapat medyo kinontrol niya yung kanyang emotions. Ngayon, ito bang sinasabing ito ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is declaration na gagawin niya ngayon ang lahat para lang mapanagot si Inday Sara. So, ganun na siguro yun. Diba? Kasi it only mean, dahil matagal siyang hindi kumibo, maraming mga lumabas at sinabi na si Inday Sara, pero hinayaan niya, tuloy-tuloy lang siya sa kanyang pagtatrabaho. Di ba? So, is this the time na ba talaga na uusigin na nila si Inday Sara at bibigyan niya na talaga ng pansin? As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin, natutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na... So, bakit na... Natatawa ako doon. Bakit may tukhang nakasama? Dahil ba sa mga binibitawang salita ni Inday Sara? Diba? Na ako mismo, sa aking palagay, parang diversionary tactics nga. Diba? Kasi out of the topic, halos lahat, kahit ako, isa sa aking napapansin yan, bakit hindi siya ang umattend? Bakit kailangan yung mga tao niya ang paatinin niya? Bakit hindi siya mismo yung humarap para matapos na yan? Diba? Kasi siya at yung mga ilang key person na nanduroon ngayon sa Senate, sa Congress, ang kailangang sumagot nun. Ngayon, kung meron siyang sariling mga grievances, di ba? Bakit hindi niya yon i-open up din? Mayroon pa naman siya mga kaalyado sa Senado and I think even sa Kongreso, di ba? So pwede rin kasing sabihin na kaya hindi siya umaaten kasi nga oras na mapatunayan na mayroon siyang pagkukulang sa paggasta ng confidential fund niya na ngayong yan ang nagiging usapan, diba? Dapat probability na siya ay magkaroon ng impeachments is malaki. So, hindi niya na masasabi yung gusto sabihin. Maybe, those are other reason kung bakit hindi niya pag-attend and nagda-divert siya ng ibang topic. Di po ba? But regardless of those reasons na sinabi ko, iyon talaga ang isa sa dapat niyang sagutin. Ngayon, if talagang guilty siya, so this is the way. Divert the issue to another issue na pwedeng makapaglihis. Di po ba? Kaya doon pa sa mga iba kong vlog, na babanggit ko na mayroon talagang something wrong sa pagwawaldas or paggamit ng confidential fund. At isa sa mga nasabi nga ni Inday Sara is may basbas ng asawa ni Marcos at ni Marcos mismo yung paglabas ng pera sa DepEd. Yun ay base
sa naging kwento rin ni Sara doon sa kanyang haywire sa isang Zoom live na yun. Sana ang usapang ito kung tutok pa rin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, itinagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parati sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Galang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. So ito pong bidyong ito is mga 1 hour, 2 hours ago lang na lumabas, which means maaaring napanood nitong si Bongbong Marcos yung mga pangyayari sa Kongreso na kung saan is nakita natin na umattend si Inday Sara, di ba? Umattend siya sa hearing na yun talagang nagkakainitan, ilang beses nang nag-suspend dahil talagang pati si Sara is nagpapakita na naman ng kanyang pagkadismaya na hindi na nasusunod yung rules ng Kongreso, and galing sa kanyang bibig na wala silang kakampi doon. Alright, so kaya siguro naglabas ng ganitong statement din itong si Bongbong Marcos dahil sa palagay niya medyo parang talagang nawawala na sa lugar yung mga inaasal ni Inday Sara. Okay, maraming na ngayon ang nakakapansin at medyo talagang nag-offline na si Inday Sara sa ibang mga ginagawin niya. Oo, meron kang karapatan, di ba, na magpaliwanag ng side mo, but even kahit sinasabi ng karamihan na yan ay moro-moro na lang, scripted na lang, di ba, mayroon pa rin silang rules na kailangang sundin kahit na script na lang yung ginagawa nila. Diba? So, yun yung medyo masyadong ang emotion ngayon ni Inday Sara is medyo nangingibabaw na sa kanyang logical reasoning. So, nakakasira lang habang tumatagal itong mga nangyayari sa kanya. So, imbis na magkaroon siya ng punto sa mga gusto niya sabihin, is nasisira pa siyang lalo. Now, if this pinalagan na itong ni Bongbong Marcos is talagang seryosong gagawin niya, so let's see what will happen to our country. Diba? Yes, magulo. So I hope sa nangyaring gulong ito is magkakaroon naman sana ng magandang resulta na magpapabago sa buong sistema ng ating pamahalaan. At sana nga, no, maintindihan ng bawat agency ng ating gobyerno kung hanggang saan lang yung karapatan nila at kung hanggang saan lang yung pwede nilang gawin. Di po ba? Na walang overlapping of powers doon sa mga kanya-kanyang ahensya. At sana matutong rumispeto ang bawat agency sa kung ano lang yung kailangan nilang gawin. If it is for the aid of legislation, pagbabago ng batas, pag-aamyenda ng batas, so be it. Okay? Kaya lang dapat magkaroon sila ng determinating factor kung hanggang saan lang sila.
So, yun lang po ang aking gustong share sa content na ito. And issue lang po tayo, walang personalan. Lahat po ng aking mga sinasabi at sinishare sa inyo ay aking mga opinion lamang base sa aking narinig, nabasa, napanood at naiintindihan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.